paglabas ng isang makapangyarihan at maimpluwensyang Antichrist. Isa ito sa paparating na nakapropesiya po sa salita ng Diyos. At dahil nakapropesiya ito sa Biblia, magaganap ito sa takdang panahon. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po ang ating Facebook page para sa mas marami pang video. Napag-usapan na po natin ito mga sangkay, itong patungkol sa paglabas ni Antichrist. Ngunit mas lawakan pa po natin ang pagkakaintindi tungkol po sa isang prophetic event na ito. Ang paglabas nga po ng isang maimpluwensya at makapangyarihang suwail na tinutukoy po sa Biblia na man of lawlessness. In the book of 2 Thessalonians chapter 2, ipinaliwanag dito mga sangkay kung papaano lilitaw si Antikristo at kung papaano po niya papahirapan ang buong mundo at dadayain lahat ng mga leader ng mga bansa. Napapanahon kasi ito mga sangkay na pag-usapan natin dahil nga po nakikita naman po natin ang sitwasyon ngayon ng ating mundo. Palala po ito ng palala, mga digmaan at mga sigalot ng mga bansa ay nagaganap, pagkalat po ng iba't ibang klaseng karamdaman at ang lumalalang natural disaster dulot nga po nitong climate change ay totoong nagaganap. Ito po ang nagtutulay sa paparating na propesiya tungkol sa paglabas ni Antichrist na magkukunwaring tagapagligtas ng ating mundo at magiging isang peking peacemaker na mandadaya po siya sa mga leader ng mga bansa. Man of lawlessness, ito po ang tinukoy o ang pagka-describe sa kanya ng 2 Thessalonians chapter 2. Ayon po dito sa verse 1, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mababalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nila iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Pinapaliwanag po dito sa 2 Thessalonians chapter 2 na mayroon nga pong paparating na mga mali-maling impormasyon patungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ito nasabi mga sangkay dahil nga po ang realidad na magaganap sa church in the future, magkakaroon po ng tinatawag sa Biblia na caught up o mas madaling intindihin sa word na rapture. Pagdagit sa lahat ng mga mananampalataya. At ilang beses ito na mention sa Biblia mga sangkay na magaganap nga po ito upang iligtas ang lahat ng mga Kristiyano na tapat na naglilingkod kay Jesus upang hindi makaranas sa galit ng Diyos sa mundo sa paparating na Great Tribulation. So may mga mababalitaan tayo bago lumabas itong si Antichrist na mga pangangaral, mga sangkay na dumating na ang ating Panginoong Jesus. Subalit, ang paalala sa atin ng Biblia ay mag-iingat po tayo at huwag basta-basta maniniwala. Mas mabuti mga sangkay, lagi po natin bubuksan ang salita ng Diyos o Biblia upang hindi po tayo maligaw dahil ang tunay po nating guide ay ang Book of Prophecy o Bible. Sa verse 3 mga sangkay, sinabi po dito, huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Isa ito sa malalim na talakayan mga sangkay ng marami sa mga Bible scholar. Dahil nga po sinabi po dyan mga sangkay na hindi po mangyayari ang pagdating ng ating Panginoon, which is ito po ay tinatawag na rapture o pagdagit sa mga mananampalataya. Hindi daw po ito mangyayari hanggat hindi po lumilitaw itong si Antichrist na tinawag po dito na isang suwail na itinakda nga po sa kapahamakan. So kung iisipin po natin mabuti, itong talatang ito, maaabutan pa pala ng church itong si Antichrist. Dahil klaro po ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay, na hindi daw po darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang mga bagay na ito, kagaya po ng paglitaw ni Antichrist o paglitaw ng isang suwail. So bago po maganap ang tinatawag na rapture, lilitaw po muna o maaabutan po muna ng church si Antichrist. Ayon po sa nasusulat sa Biblia, makikita pa po ng marami sa mga Kristiyano kung sino itong si Antichrist bago po tumunog ang trompeta ng ating Panginoon. At ang sumunod na talata ay ito, mga sangkay, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin
ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So ang third temple ngayon, mga sangkay, sa Israel ay malapit na pong itayo. At ito po yung magiging platform or stage ni Antichrist, na siya nga po ay uupo at magpapakilalang Diyos. At lahat ng hindi susunod sa kanya ay papahirapan niya. Dito din po magaganap, mga sangkay, ang tatakan ng number of the beast, na walang iba kundi ang literal na 666, na kapag wala kang tatak, mga sangkay, hindi ka pwedeng magmay-ari ng mga ari-arian mo. Hindi mo pwedeng hawakan ang pera na inipon mo sa bangko. Kaya no choice ang mga tao dito, mga sangkay, kundi sumunod kay Antikristo. And in verse 6, mga sangkay, ito po ang klaro na sinasabi ng Biblia. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. So sa tamang oras, mga sangkay, at sa tamang panahon, magaganap po ang paglitaw nitong suwail o Antichrist. At marami nga po ang naniniwala, mga sangkay, na itong si Antichrist ngayon ay nandito na sa mundo at naghahanda na lamang po ng kanyang paglabas. Kung titingnan po natin ang ating paligid, mga sangkay, medyo magulo na po. Maraming mga bansa ang nag-aaway-away na pinangangambahan nga po itong ikatlong digmaang pandaigdigan, na nakakatakot po ito kung iisipin dahil ito po ay magiging nuclear war. At itong mga sigalot na mga bansa, aayusin ito nitong suwail na tinutukoy po sa Biblia. Isang maimpluwensyang Antikristo na pakikialaman niya, mga sangkay, ang mga nangyayari sa ating mundo. At sa sobrang talino niya, magagawa niyang kunin ang loob ng mga hari at mga lider ng mga bansa. Mapapaniwala niya ang mga ito at susunod sa kanya. Pagbabatiin niya po ang lahat ng mga bansa na nag-aaway-away. Yan po yung kanyang gagawin hanggang sa uupo na po siya sa templo at babaliin niya po ang kasunduan sa bayan ng Diyos na Israel para tanghalin ang kanyang sarili na isang Diyos na dapat sambahin ng mga tao sa panahong yan. At para mas maliwanagan tayo ng gusto, mga sangkay, tungkol sa suwail na ito, ito ang sinasabi ng Biblia. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng ating Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail, bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Ito po ang araw, mga sangkay, ng Battle of Armageddon, na kung saan tatalunin nga po ng ating Panginoong Hesus itong si Antichrist. Tinatawag po ito na second coming ni Jesus sa kanyang bayan na Israel. So kung mayroon pong second coming ang church, which is ito po ang tinatawag na rapture o pagdagit sa mga mananampalataya ayon po sa Biblia, meron din pong ikalawang pagbabalik ang ating Panginoong Hesus sa kanyang bayan na Israel. At itong Antichrist ay tatalunin niya sa araw ng Battle of Armageddon. So sa ngayon, ayon sa Biblia, mga sangkay, nagre-ready na po itong si Antichrist o isang suwail para sa kanyang paglantad. At ayon sa Biblia, mga sangkay, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan at makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng mga natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Kahit po yung bansang Israel, mga sangkay, madadaya pa rin po nitong Antikristo. Kasi isipin nyo naman, mga sangkay, kapag kulang ka ng kaalaman sa Biblia, maniniwala ka talaga na itong taong ito ay siya nga talaga ang Mesaya. Ayon po sa Biblia, gagawa daw po siya ng mga himala at kababalaghan. At dahil dito, mga sangkay, madadaya niya mismo ang bayan ng Israel. Ilan sa mga tao doon, mga sangkay, ay mapapaniwala niya, lalong-lalo na po ang buong mundo. Kaya naman susunod sa kanya ang marami sa mga lider ng mga bansa. So itong paglabas ni Antikristo ay magaganap po talaga sa takdang oras at takdang panahon. Kaya naman, mga sangkay, tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, wala na tayong oras para umatras pa. Kung papansinin po natin ang ating mundo, palala na po ng palala. At itong si Antikristo, hinahanda na po ang kanyang magiging daan sa paglantad niya sa mundong ibabaw para dayain ang buong mundo.